dapat maunawaan, malaman sa kalooban ni El Shaddai sa muli pong pagpapakita na pagpamalas ng kapangyarihan ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ano po? So ito po yung demonstration of the God's power na kung saan ang ating Panginoong Isus ay naghimala muli. Ano po? Pang-apat na paghimala ito, mga kapatid, kay Kristo, simula po doon sa kasalan sa Kana. Kaya po, kung atin pong papansinin ng nakaraang gospel po natin, mga kapatid, kung paano ang ating Panginoong Isus ay nagsabi sa kanyang mga alagad na magkaroon ng pagkakataong makasama niya ang kanyang mga alagad at magkaroon ng panahong kumain sila, kaya sila tumawid ng kabilang tibayo, ngunit ang sabi nga po doon sa kanilang paglunsad ng bangka na kanilang nasa sasakyan, nandun na rin po yung mga taong iniwan nila. No? Na kung saan patakbong pumaroon, kung saan ang ating Panginoon Diyos ay paroroon kasama ang kanyang mga alagad. Dahil po mga kapatid kay Kristo, sa dami ng mga taong nakasaksi sa paghihimala ng ating Panginoong Isus, sa pagpapagaling ng mga uri ng karamdaman. Kaya po mga kapatid, kung saan naroon ang ating Panginoong Isus, nandun din po ang mga tao. Kaya mga kapatid, may ilan po dito na mga sumusunod sa kalooban ng Diyos o sumusunod kung saan naroon ang ating Panginoon Diyos, ngunit hindi dahil sa kalooban ng ating Diyos, kung hindi, una, yung grupo ng mga religious leaders na kung saan sumusunod kung saan naroon ang ating Panginoong Isus upang pulaan, hanapan ng pagkakamali ang ating Panginoong Isus. Kasama rin po dyan sa mga sumusunod kay Kristo, yung mga taong namumuno, ngunit walang kakayahang makatulong kung paano mapalaya sila sa pagkakaalipin sa mga sundalong Romano. Ano po? Sa Panginoong Romano. And then, nandyan din po yung sumusunod sa ating Panginoon Diyos dahil sa mga literal at sa pagkain natatanggap nila. Ngunit mga kapatid kay Kristo, ano po ang turo dito sa paghimala ng ating Diyos? Kung paano niya pinakain ang 5,000, ano po, nasa 15,000 po yan sapagkat the family na nga po ang nabilang, mga kalalakihan. Ano po yung ating po dapat na maunawaan sa gabi pong ito? Una, mga kapatid kay Kristo, kung tayo po ay nagmimithing kung saan naroon ang ating Panginoong Isus, nandun din po tayo, sumusunod sa Kanya, o naglilingkod mga kapatid kay Kristo, dapat ang motibasyon natin ay hindi sa mga bagay na tatanggapin natin pansamantala lang. Ano po? Pag sinabing pansamantala, temporal na biyaya na matatanggap natin sa ating Panginoong Isus, kung hindi unay dapat nating maunawaang hanapin natin, sundan natin, upang lingkuran natin ang ating Panginoon Diyos dahil sa ating pong pagkilala na sa Diyos na makapangyarihan. Amen? Upang patuloy na maghimala ang ating Diyos sa buhay po natin, magkaroon po tayo ng panibagong lakas, panibagong sigla, kung paano tayo maging tapat na naglilingkod sa Kanya, nawa ay mapalalim natin ang ating pagkilala sa ating Yahweh El Shaddai. Kaya mga kapatid, tayo naglilingkod, tayo naroon kung saan naroon ang salita ng Diyos, dahil sa ating pong pagkilala ng ating Panginoong Isus o ating Yahweh El Shaddai na pinaglilingkuran, ang Diyos na hindi lang sa mapaghimala, kung hindi Diyos na makapangyarihan, Diyos ng kataas-taasan. Amen po ba? Kaya magpasunod sa kalooban ng Diyos, sinusundan natin siya. Ano po, naglilingkod tayo sa Kanya, dahil lang po mga kapatid sa mga bagay na tayo ay nakaranas ng presensya, nakaranas tayo ng himala ng ating Panginoon Diyos, no? O gusto nating makalaya sa mga anumang mithiin natin na hindi mabuti, ano? Makalaya tayo dun sa mga karanasang hindi maayos o kalalagayan sa ating pamumuhay. Kapatid kay Kristo, dapat mas mataas pa
sa bagay na yun ang ating pagmimighi sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang sa mga bagay na material, hindi lang sa mga bagay na masabi nating mararanasan natin na humahanap tayo sa kakayahan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang paghihimala, katulad ng paghahanap ng mga tao sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sapagkat ipresent niya ang tunay na kapangyarihan ng ating Diyos Ama, na sa kanya pong pagtuturo, siya po ay nagkaroon ng kakaibang talento sa kanyang pangangaral. Mayroon pong siyang karisma. At sa after na siya po ay nagturo, may kasama po yun na pagpapagaling, physical healing. Hindi lang sabi niya spiritual healing, kung paano sila ay pinalalaya sa pagkalipin ng diablo, at meron pong physical healing. Nagpapagaling siya ng uri ng karamdaman. At dito po sa ating Ebanghelyo ay pinakita rin ng ating Panginoon Diyos na siya po ay Diyos na nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Ngunit ang mga bagay na yan ay isa lang sa ating pong natatanggap na magbibigay sa atin ng desire para patuloy na sundan, patuloy na paglingkuran ang ating Panginoon Diyos. Ngunit sa ating pong pag-aaral, sa ating pagmimilay, dapat daw po mas mainam pa, mas malalim pa ang ating paghahanap o pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi ang hangaring kilalanin siya na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya sabihin sa inyo katabi kapatid, mas malalim na motibasyon sa ating sarili ang makilala o kilalanin ang ating Yahweh Shaddai na Diyos na makapangyarihan. Amen po? Diyos ng kataas-taasan. Yun po yung una natin mga kapatid kay Kristo. Sapagkat sabi po ba ganito mga kapatid, no? Sa ating pong pinag-aaralan, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng may sakit. Kaya humanga sila sa angking husay ng ating Panginoong Hesus at kapangyarihan sa na nagkapagpapagaling siya kasama ng kanyang grupo ng anumang uri ng karamdaman. Pero isalit lang po yun. Pero sabi ko nga po, mas malalim na dahilan po natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hinahanap natin siyang lagi, pinananabigan natin siyang paglingkuran, mapakinggan ang kanyang tinig, dahil sa gusto po nating kilalanin siya, no? Na higit sa lahat, Diyos na makapangyarihan, Diyos ng kataas-taasan. Amen? No? Na matutunan natin dito po sa paghimala ng ating Panginoon Diyos. Ano ba ang sunod po natin dapat maunawaan mga kapatid kay Kristo? Sabi rito mga kapatid, nang umahon ang ating Panginoon Hesus kasama ang kanyang mga lagad at naupo roon, sabi doon, malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo, tumanaw si Hesus at nakita niya dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rin isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Yan po ano? Ang sabi ni Andres, na kapatid ni Simon Pedro, gaano na ito sa ganyang karaming tao? So, dito po mga kapatid kay Kristo,
makikita natin kay Felipe at dun sa kay Andres na kapatid ni Simon Pedro, ang hindi lubos na pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat hindi niya po ito masasabi kung alam niya, kung meron siyang malalim na pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Bakit mga kapatid kay Kristo? Yung tao may malalim na pagkilala sa ating Panginoon Diyos, siya'y naglilingkod sa ating Panginoon Diyos na lubos niyang kinikilala, na namang sabihin nito, mga kapatid kay Kristo'y nangyayari. Amen? Sapagkat meron siyang malalim na pagkakakilala sa kanyang pinaglilingkuran. Kaya, kapatid kay Kristo, sa gabi pong ito, tayong mga nararito bilang lingkod ni El Shaddai, ng ating Diyos. Kapag anuman ang pinanampalatayanan natin, pinaniwalaan natin at pinagkatiwalaan natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang siyang nagsasabi sa iyo sa bagay na ito na dapat gawin. Kapatid kay Kristo, kapag sinunod mo, may biyaya, may himala, mayroon pong mararanasang kapangyarihan mula sa Kanya. Ngunit kung tayo po ay meron pong pag-alinlangan, meron pong hindi lubos na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, kapatid kay Kristo, walang himala, walang biyaya na matatanggap po tayo kay El Shaddai. Kaya mga kapatid kay Kristo, pangalaway, ano dapat nating matandaan? Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari ito sapagkat yaon ang ibig ni El Shaddai. Amen po. May kausap pa po ba? Ang sabi ni Felipe, no? Kahit 200 denaryo, ano? Tinapay ay hindi sasapat. Kahit tigkakaunti ay hindi makakakain ng mga tao. Si Andres naman, ano po ang sabi? Mga kapatid kay Kristo, sabi doon, ngunit gano'n na ito sa ganyang karaming tao. Kasi meron silang ipinakita mula sa bata na 5 pirasong tinapay, may 2 pirasong isda. At sa pag-aaral nga po ay ang tinapay po ito ay maliliit na tinapay at hindi ganun kasarap, no? Siguro po ito galitas, no? No. And then, ang sabi ng isda ay hindi po malaki, maliit po itong isda. Alam niyo po ba yung maliit na isda? Sino ang makapagsasabi ng alam niyo yung pinakamaliit na isda? Dilis daw, sabi ni Brother Jet. Sa inyo, ano ang sapsap? Panda kapigniya. Ay, alam na nila. Panda kapigniya raw. Kasi nagpasi sa GIS. Hindi alam nito mga piso lang inabutan nito. Yan. Yung GIS, araw doon yung isda. Kaya yun ang pinakamaliit. But, mga kapatid kay Kristo, ano po ang itinuturo dito sa atin? Bilang tayo po'y naglilingkod kay El Shaddai, sa bawat sinasabi ng Diyos, kung pinaniniwalaan po natin ito, may himala at kapangyarihan na dapat sundin. Amen? Mga kapatid kay Kristo, sabi doon mga kapatid, sa isang paghimala ng ating Panginoon Diyos, sa gustong pagalingin, no? May isang sipi ng Biblia ang pagpapagaling ng ating Panginoon doon sa Bethesda. Meron po sa Jerusalem, sa lungsod po ng Jerusalem, sa tabi po ng mga pintuan ng tupa, naroon po doon yung na may 5 pirasong, may 5 portiko na kung saan naroon yung deposito ng malaking deposito ng tubig. At doon po sa lugar na yon, tinatawag po yun ay Bethesda.
Na doon po sa deposito ng tubig na yon, marami po doon mga may karamdaman. Bulag, pilay, maraming may sakit. At pinaniniwalaan nila na kapag gumalaw yung tubig, naniniwala silang kinalawkaw ng anghel. Kaya sila ay lulusong doon at ang sinumang may karamdaman ay gagaling. Ngunit mga kapatid, mayroong isang lalaking Hudyo doon na nakita na kausap ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, Ginoo, gusto niyo ba gumaling? Anong sabi ng lalaki ng taong ito? Wala pong makatulong sa akin para lumusong sa tubig na yaon. Ngunit anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Kunin mo ang iyong higaan, lumakad ka. At ganun nga ang ginawa ng lalaki. Kinuha ang higaan, lumakad, sapagkat siya'y ganap na pinagaling. Mga kapatid, ano ang mensahe doon? Yung sinabi ng ating Panginoon na kunin mo ang iyong higaan at lumakad ka, hudyat po yung biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Nangyaring pinagaling, ito po ay 38 taong may karamdaman. Ngunit sa isang salita ng ating Panginoong Hesus na kunin mo ang iyong higaan at lumakad ka, at ganyan sinunod, ang Diyos ay naghimala, pinagaling yung 38 taong may karamdaman. Ano po ang mensahe doon mga kapatid kay Kristo? Ano man ang sinabi ng Panginoon Diyos, may kapangyarihan at yun po ang mangyayari. Kaya mga kapatid, doon po sa unang pagbasa sa pangalawang hari may kabanata 4, talata 42, talata 44. Nung panahon yun, ang sabi doon, mayroon pong isang lalaking taga Baal Salisa na lumapit kay Eliseo. May dala itong bagong aning trigo at 20 tinapay yari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo yan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi ito magkakasya sa 100 tao. Inuutos niya ulit, ihain ninyo yan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa. At ihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Sa lingkod na si Eliseo ng ating Yahweh Shaddai, yung sinabi niya na Yahweh sa kanya, yun din po ang sinabi niya sa kanyang lingkod. At nung yung po'y sinunod, anong nangyari? Yung mga pagkain, hindi lang kumasya, lumabis pa. Amen? Sumubra pa. At nakatipon pa rin po sila. At dito po mga kapatid, sa mabuting balita, natin pong pinag-aaralan na kausap ng ating Panginoong Hesus si Felipe, na kung saan sila yung magbibigay ng pagkain. Ngunit, ipinakita nga ni Andres yung 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Ngunit mga kapatid kay Kristo, makikita natin doon na naman ang sinabi ng ating Panginoon Diyos, yun yung magaganap at yun ang mangyayari. Amen? Hindi niya sinabing, pag bumili ka ng tinapay, yung tinapay na yan, kapag ibinahagi mo sa kanila, ay magkukulang. Basta ang sinabi ng ating Panginoon, saan tayo bibili ng tinapay para subukin lang siya. No? Ang gagawin ng dapat niya, mag-volunteer na doon po sa lugar na yon. Ngunit sa ibang saan ng Biblia, nung sabi pa gano'n, pinapauwi na nila, pauwi na po ninyo yung mga tao kasi magdidilim na.
Ang sabi, saan sila'y magugutom? Saan gagaling ang pagkain? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kayo ang magbibigay sa ng pagkain sa kanila. Mga kapatid kay Kristo, para sa akin, ano mang ang sabihin ng ating Panginoon Diyos, yun po yung mangyayari kung tayo po yung mayroon pong pananampalataya dahil kilala natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Minsan may mga bagay na dumarating sa buhay nating pinapahintulutan ng ating Panginoon Diyos. Ngunit ito po'y sa biyaya ng magandang kalalabasan. Katulad na example dun sa Luke chapter 18 verse 20 to 24, mga kapatid. Ng ating Panginoon Diyos ay kasama kanyang mga lagad, hindi po naglalakbay sila. Kasama kanyang mga lagad, nang sila po ay dumanas ng malakas na hangin at malalaking alon. Anong sabi ni Pedro? Puro, tayo po ay, hindi niyo po ba alintana, tayo lulubog na. Ngunit ang ating Panginoon Jesus na gumising at inutusan, pinatahimik, yung alon pinahinto, yung hampas ng hangin, ay nautusan, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid kay Kristo, yung mga salita ng ating Panginoong Hesus, taglay ang kapangyarihan. At yun ang mangyayari. Kung ito'y ating pinaniniwalaan at tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya, maano po natin dito na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kung ano ang sinabi niya, yun dapat ang mangyari upang may himala po tayo mararanasan. Pangatlo, mga kapatid kay Kristo, anumang bagay, anumang mga pangyayari at karanasan, kung ating lang pong ipagkakatiwala sa kamay ng Diyos, mayroon pong magandang mangyayari. Sapagkat sa kamay ng Diyos na makapangyarihan, biyaya po ang ating mararanasan. Bakit po, mga kapatid? Nung ibinigay ng lingkod ni Jesus ang tinapay at ang isda, anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Kanyang itinaas. At bago po yun, pinaupo muna po yung mga tao at itinaas po, mga kapatid, yung tinapay at yung isda. Ano po ang nangyari nung itinaas na ng ating Panginoon Diyos? Siya'y nagpasalamat, nagpasalamat. At nang ito'y ibigay sa mga alagad, at ito'y distribute, ibinigay din po sa mga tao, anong naging resulta? Hello? Lahat ay nabusog. Ang sabi doon, kumain ng hanggang gusto. Amen? Kumain sila hanggat gusto nilang kumain. Lahat mo'y nabusog. At ang sabi ng Biblia, lumabis pa. Nakaipon pa sila ng 12 tiklis, bakul, kaing. Ano mo nang tawag niya? Bakul ay nakalagay dito. Mga kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, anumang bagay na ipagkakatiwala natin sa kamay ng Diyos, ito'y magmumultiply. Ano po? Hindi lang sinasabing sapat kung hindi sobra-sobra pa. Pag sinabing sapat, sakto lang, tama po ba? Di ba? Pero pag sinabing sumobra pa, lumabis. At nakapuno pa sila ng 12 bakul. Kaya, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, ano man ang ibibigay mo sa kamay ng Diyos, pararamihin ng Diyos. Amen? Diba? Totoo yun. Yung problema mo, ibigay mo sa kapwa mo, dadami din yan. Nakakaalham. Diba?
Hindi yan makakatulong. Yung mayroon naman kapag paglingkod ng Diyos, sabihin natin makakatulong. Pero madalas, hindi nakakatulong. Lalo pang lalala. Amen? Pero lahat ng ibibigay mo, ipagkakatiwala mo sa kamay at makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Kaya sa gabi pong ito, ano man ang ating ibibigay sa ating Panginoon Diyos, magpasalamat ka sa bagay na ito. Kung meron kang na nakaranasan ngayon na hindi mo gusto, pasalamat ka sa Panginoon Diyos. Kung ito ay inalaw ng Panginoon, kapatid, pag ito'y pinagkatiwala mo sa Kanya, siya ang magbibigay ng solusyon ng lahat ng ating problema. Siya ang magkakaloob ng ating mga pangangailangan. Siya ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at maging buong pag-asa. Kapatid kay Kristo, maski ang buhay po natin, ibigay natin sa mapaghimalang kamay ng Diyos. Kapatid kay Kristo, meron tayong security, mayroon tayong seguridad na tayo ay tunay na may kaligtasan sa kamay ni Yahweh. Amen?